Okay. Kailan ang ano ninyo, ang final exam ninyo pala? Jude? Alam ko po sir, second week po ng January based on the calendar. Okay, sige. Noted. Kasi, actually, kaya gusto kong magpa face to face kasi ilang weeks na tayong hindi nagkikita, no? Hindi tayo nakakapag-discuss ng live. Tapos, sa 20 po kasi, next week, Saturday, yung iba, I would appreciate if you open cam class para may kausap ako. Okay, sa 20, baka hindi po ako makapag-meet ulit sa inyo. Kasi ako po ay magpa-panel sa research. Then, thank you Jude, pagdating ng 27, possible kasi Christmas break na to, no? So, baka hindi na tayo magkita nito. So, this would be our last meeting for this year, 2025. Kaya gusto ko sana talaga na mag face to face. Pero, ayun, okay naman na. Goods naman na tayo, no? So, next meeting natin is January na. Then, after ng last meeting ng January, based na calendar, sabi ni Jude, second week of January, final exam na ninyo. So, therefore, ang topic na lang po na may tuturo natin ay ito, then yung last topic natin. So, last two topics, ay, magpapaquiz pa pala ako. Sige, ganito na lang. Kung January second week po, ayan, thank you, Nicole. Ayan. So, kung January second week po yung ating final exam, yung first week, i-quiz na lang natin para panghatap sa scores. Okay, so first week, quiz, then yung second week nga, final exam. So this would be our last topic in our last meeting, kung tama yung sa calendar. Okay? Good evening po, Alex. Sige. Saan siya? So nakikita nyo ba yung sinishare ko, class? Kita naman, no? So, sana naman yung sinend kong video last time, ah, Tesoro. Ibang magawa. Thank you, Aldrin. Ayan. So, sana naman yung last na video na sinend ko, yung columns, etong columns, no? Sana pinanood natin, no? Pinanood ba natin to? Hindi pa? Okay, kasi wala pang quiz eh. So, sana naman panoorin natin yung video na to. So, ito, madali lang naman. Then, usually class, yung mga nanood na nito, ang uh, usual na tanong lang naman dito is the value of PO or PU o yung PN. Yung mga sinabi ko dito na, ano ba to? Spacing, ayan, hindi po masyadong nilalabas yan. Pero yung value ng area ng steel, syempre ilalabas natin yan. So sana pinanood po natin tong topic na to. Okay, so last topic tayo, class, no? Okay. Actually, dapat meron pa tayong ano eh. Meron pa tayong dalawang topic na pagtapos nito. After neto, yung slab. After nung slab, yung pile caps. Pero hindi na natin siya inabutan. Okay? So, okay. So, good evening. No? So, footing, thickness, and reinforcement. So, before we start class, alam ba natin kung ano yung footing? Aware ba tayo kung anong itsura ng footing? At alam ba natin kung para saan yung footing? Aware naman tayo? Okay, aware tayo, no? So, ipapaliwanag ko na lang din. Yung footing, siya po yung structural member ng isang frame
no, na nakalubog sa ilalim ng lupa. So siya yung pinaka-support ng ating structure. So siya yung nasa ilalim ng lupa, no. So usually kadugtong to ng column. So footing, paangat, pa-column, no. So ito po yung mga nasa ilalim ng lupa. So sa nakikita ninyong drawing class, ang usual shape po ng ating footing ay rectangular footing. Meron po tayong different types of footing, different shapes. Pero ang usual ay yung isolated footing na square lang. Okay? So square, ay sorry. Mag-example ako. Ito yung footing mismo. Then yung column natin nasa gitna. Ayan, ganyan yung usual na footing na meron tayo. Pero since in different scenarios sa design, ginagamitan din natin ng different ng different types of footing. So meron din tayong tinatawag na combined footing. So halimbawa, 'di ba ito ay isolated, lagay ko lang. This is combined. So ano ibig sabihin ng combined? So sa isang footing po, pwedeng dalawang column yung nakalagay, pwedeng tatlo, pwedeng apat. Okay? Pero usually pag combine, pag sinabi mong combine, dalawa lang talaga yan. Okay? Kasi may tawag tayo sa maramihan. Yan. So, sa tunay na buhay class, usually ito yung mga makikita natin, no? So, meron pang um, different types of footing. So, yung sumunod naman, after ng combined, hindi na kasya. Mat footing, no? So, mat footing or pile footings. Yan, ibig sabihin, more than 2 na. Tapos, yan, nakakalat na siya. Ayaw ah. Yan. Mat footing. Or pile na lang. Okay? So, itong mga different designs ng footing, may kanya-kanyang silbi yan. Pero, yung ita-topic lang po natin since hindi po tayo umabot sa pile, itong isolated lang, itong pinaka-simple lang. Okay? So, footing thickness and reinforcement. So, sa footing class, meron tayong dalawang kino-consider for failure. Isang one-way shear at isang two-way shear. Pero parehas lang yan shear force or shear stress. No? So, shear lang yung ating kino-consider. Ngayon, anong pinagkaiba ng one-way shear sa two-way shear? So, basahin lang natin. Beam action where each critical section to be investigated extends in a plane across the entire width located at distance d from the face of the column, pedestal, or wall. So, ibig sabihin po, yung kino-consider nating area of failure sa one-way shear is yung outermost part ng ating footing, no? So, mapapansin ninyo dito sa figure, etong part na shinedan ko, yan yung ating kino-consider to fail. Yung pinakagilid na part. Okay? So, tawag doon is one-way shear. So, pagdating naman sa two-way shear, two-way action where each of the critical section to be investigated shall be located so that its perimeter BO is minimum but need to approach closer than D/2. Ayan. Pero sa madaling salita class, yung two-way shear or punching shear is kino-consider natin yung area na nakapalibot sa column ng footing mo. Okay? Kaya siya tinawag na punching shear class kasi mukha siyang sinapak sa gitna ng column. Mukha siyang binutasan sa mismong column. Okay? So, yun po yung kino-consider natin to fail.
So bakit ba natin consider yung outermost part ng outermost part ng ating footing at yung innermost part ng column? Kasi class, 'di ba, kapag naglagay ako ng load dito sa taas, ang tendency, ire-resist yan nung nasa baba. Ay, sorry. Do we all agree? 'Di ba? So, ang tawag po dyan sa baba class is QU. Bakit QU? Naka-pressure po yan. Kasi, di ba, mapapansin ninyo, kung gagawin nating 3D to, tuloy-tuloy lang naman yan sa dulo. So, naka-pressure yan. Okay? So, hanggang doon sa likod yan. Yan. So, kinokontra yan ng QU na nasa ilalim. Pero burahin ko na, ang pangit tingnan eh. Okay? Ngayon, yung ating kino-consider for one way ay yung outermost part dahil ang nangyayari po sa footing natin ay nagkakaroon ng deflection, no? Yan. Nagkakaroon tayo ng deflection on the outermost part. Lalo na kapag yung ating eccentricity ng ating load ay malaki. So, kino-consider natin siya kasi madali siyang magkaroon ng deflection dahil siya yung walang support. Okay? Nasa gitna yung support. So, yung nasa dulo, walang support yan, walang alalay. Kaya, prone to failure yan. Okay? Ngayon naman, pagdating naman sa two-way shear class, etong punching shear, isa lang yan. Kaya natin kino-consider yung gitna kasi po, again, pag naglagay ako ng load sa gitna dito, sa column natin, ang tendency sa sobrang bigat ng load na nilagay ko, yung paligid ng column mabubutas. Okay? So mabubutas to. Yun yung tinatawag nating punching shear or two-way shear. Kaya kino-consider natin yung gitna na part ng column. Okay? May tanong naman, sir, paano po kapag ganito yung itsura ng isolated? Nandito yung column sa pinakadulo. So for some reason, sir, yung lote ko hanggang dito lang at hindi ko magagawang extend yung aking footing. Kasi lote na nung kabila yung nasa right side. Ang pagtingin po diyan for punching shear ay ganun pa rin, nakapalibot pa rin yan talaga sa column. So sa madaling salita class, kino-consider natin yung mga parts ng footing kung saan madali siyang mag-fail. Okay? Yan, share ko lang to. Okay? So, paano ba natin sinusolve to class? So, one-way shear class, yung effective depth, meron din tayong effective depth dito Yung effective depth D, yan, yung D, is gumagawa tayo ng distance effective depth from the column itself. Ito yung column hanggang D, no? So, distance D. Yan yung effective depth. Then, yung natirang part na nasa right side or nasa left side, ayun na po yung kino-consider natin to fail. Okay? So, halimbawa, yung na-compute kong effective depth ay 400. Tapos, etong buong footing na to ay 2 meters. Tapos, column na to ay 0.6 meters. So, lagyan lang natin ng dimensions kalahati 100. Pag hanggang dito, 70. Tama? Tapos, yung distance mo ay 70. 0.7 pala. 1 meter. Ito ay 0.7. Ayan. Tapos, yung D mo na solve ay 400 mm or 0.4 meters. So, 0.4
Tapos ima-minus natin sa 0.7, yung lapad nung ating i-analyze ay magiging 0.3. Okay, so ganun lang po yun, no? Ganun lang natin isosolve tong one-way shear. Okay? So punta naman tayo sa punching shear sa two-way. Kung dun sa kabila, buong letter D yung ating tinitignan, no? Dito, kalahati-kalahati nung distance ng left and right, up and down from the column. So halimbawa, yung D na nakuha ko, effective depth ay 400 pa rin. Yung distance niya paangat, dapat meron yan 200, pababa 200, pa-right 200, at pa-left 200. Okay? Ganun lang po yan. Ngayon class, kung tatanungin nyo ako, Sir, yung effective depth po ba na gagamitin para sa one-way shear at sa two-way shear ay iisa? So halimbawa sir, yung na-compute ko pong effective depth ay 405. Dapat po ba yung letter D sa one-way at two-way magkaparehas? Hindi po. Bakit? Kasi tingnan nyo dito class. Sa one-way shear, yung effective depth ay from the outermost part ng footing hanggang gitna ng horizontal bars, no? So yan daw yung letter D. Kung mapapansin naman natin on the other hand dito sa punching shear, outermost layer hanggang taas ng horizontal bar natin, no? So yan daw yung letter D. Okay, so magkaiba po yung value ng letter D natin sa dalawang type of shear natin. Okay? So example na tayo. A proposed 3x3 square footing is loaded with 800 kilonewton dead load. So sulat lang natin para mas madali. 800. 400. Live load transferred from a 300 by 500 RC column. So yung column daw natin, merong 0.3 by 0.5 meters. The bottom of the footing is 1.5 below the ground. Okay, so yung height ng footing, 1.5 meters. Trial thickness of footing is 500 mm. So thickness, 500. Okay? FC prime binigay 21, FY is 415. It is to be reinforced with 20 mm bar. Use 23.5 as unit weight for concrete. At ultimate condition, use 1.2D plus 1.6 L. Nominal concrete shear strength for punching is VP equals 1.52. So, ang dami pong binigay na detalye sa ating tanong. Pero hindi po lahat yan magagamit natin. So, paano natin nasusolve to? Solve natin to by drawing muna. I-drawing muna natin yung mismong footing. So, sabi, meron daw akong footing na ang lapad ay 3.5 by 3.5. Okay? Ngayon, yung column ko na nasa gitna, ang sabi, meron daw 0.3 by 0.5. So, lagay ko lang yan. So, meron akong 0.3 dito at 0.5 dito. Okay? So, ngayon, ang pag-solve po nito is inuuna natin ma-solve yung QU. So, A, Q unit. When we say QU class, this is the pressure below, no? Yung pressure doon sa ilalim ng footing. So, paano natin sinosolve to? Di ba alam natin, class, na ang pressure ay equal sa stress. At ang stress ay equal sa force over the area.
Tama ba? So kung force over the area class, pwede nating isimplify to as yung force na hanapin natin, gamitin daw natin yung LRFD na 1.2, 1.6. So 1.2 dead load na 800 plus 1.6 live load na 400 over the area. So ano yung area na gagamitin natin? Is it 0.3 by 0.5 or 3.5 squared? So sa QU class, ang ina-analyze natin dyan muna ay yung buong footing. So buong nasa baba ng footing. No? So ang gagamitin natin dito ay yung buong footing na 3.5 squared. Okay? So therefore, pwede na nating makuha si overall pressure under the footing. That is 1.2, 800, 1.6, 400, 3.5 squared. Anong value? 130.61. Okay? So 130.61, meron na akong pressure. So, ang kailangan kong isolve ay for one-way and two-way. So, kailangan ko daw hanapin si VU for one-way, shear for one-way, at VU for two-way. So, before that, unahin muna natin si one-way class. One-way. Yes, Joshua? Oh, sorry po. Okay. So, one-way shear muna tayo, class. So, si one-way shear, like I told you a while ago, no? Magkaiba yung letter D na ginagamit natin sa kanya kesa dun sa two-way. So, magkaiba po yung letter D. So, si one-way, kung titignan natin dito sa drawing, yung effective depth niya ay from the outermost hanggang gitna ng horizontal bar. So, pwede nating sabihin na ito ay height minus concrete cover. Ito yung concrete cover sa ilalim, ha? Minus kalahati nung horizontal bar. Tama ba? So, height minus concrete cover minus kalahati nung horizontal bar. Tama? So, lagay na natin yan. Ano ba yung overall height ng ating footing? So, sabi dito, class, thickness ng footing, yung height na to, ano to ha, lalim to ng footing ha, from the ground ha, hindi yan yung height mismo na gagamitin natin. So, yung mismong kapal daw ng footing, class, ay 500. Okay? So, 500 minus CC. Meron bang ginamit dito na concrete cover? Wala ba? Oo, wala, no? Sige, mag-provide na lang tayo. Concrete cover is 75. Actually, class, itong 75 mm na concrete cover, minimum requirements to kapag yung structural member mo is nakalubog sa lupa. Pag nakalubog sa lupa yung structural member mo, ang concrete cover mo is at least 75 mm. Okay, so 75 mm minus kalahati ng bar. Ano ba yung bar na ginamit? 20 mm bar. So 20. So pwede na nating ma-solve si effective depth. Okay? Effective depth is 500 minus 75 minus kalahati nung 20. Sagot ay 415. Okay? Okay. So meron na tayong effective depth, no? For one way. So i-analyze na natin kung ano yung magiging drawing niya. So sige, bigyan natin ng dimension. Yung kalahati na to, lang.
Ayan, yung kalahating ito ay 3.5 divided by 2, tama? So 3.5 divided by 2, that is 1.75. So 1.75 sa gilid. Okay? Ngayon, itong pinakagilid ng column hanggang dulo, that is 0.3. Diba? 0.3. Kalahati ng 0.3 is 0.15. Okay? So 0.15. So 0.15 minus 1.75. Para makuha natin yung nasa taas na part. 1.6. Okay? So 1.6 daw ito. So ngayon, yung kailangan nating distance is distance of effective depth. Ito daw yun, halimbawa. Okay? So kailangan natin yung ito. Okay? So kung 1.6 po ito, maminusan lang natin siya ng effective depth. So 1.6 minus 0.415, ang sagot ay 1.185. Ibig sabihin, class, yung lapad ng ating ina-analyze po ay 1.185. Okay? Okay, so meron na tayong lapad nung ating ina-analyze na prone to failure. Pwede na po nating hanapin si shear due to one way, no? Due to wide beam yan. Sige, denote na lang natin as VU yan of wide beam, WB. Okay? So, paano natin nahanapin yung class? 'Di ba alam naman natin na ang, tawag dito? Again, meron tayong formula ng QU is equals to force applied over the area. Ngayon, yung P na to, that is also shear, class. So, pwede yan maging shear din. So, by this formula, pwede nating sabihin na ang V ay equal sa QU times the area. Okay? So, lalagay ko lang dito, no? VU is equals to QU times the area. Ano ba yung value ng QU? Meron din tayo niyan. 130.61 kilonewton. QU net. Ay, kilonewton. Sorry, mali-mali to. Pressure to eh. That is 130.61 kilonewton per square meter. Or kilopascal. Sorry. Mali. Okay, so KPA po yan ah. Kasi pressure yan. Okay, for area class, anong gagamitin natin? Siyempre, yung ina-analyze natin na due to or prone to failure. So, ano yung area na to na sinaydan ko? That is 3.5 multiplied by 1.185. Okay? So, pwede na nating makuha si VU. Anong final answer natin? 130.61 times 3.5 times 1.185. Ang sagot po ay 541.71. Okay? May tanong about this example? Goods pa? Goods, no? Okay. Wait lang ah.
Okay. Any questions, class? Wala? Okay, proceed tayo. So itong VU class, pwede na yung final answer. Usually, yan na talaga yung final answer. The VU. Shear force lang yon. But pag pinahanap pa natin si shear stress, yan. Yan. May formula rin tayo diyan. 'Di ba? So ano nga ulit 'yan? 'Di ba alam naman natin ang stress ay equal sa shear force over the area. Yan lang naman umikot 'yan eh. Force over area, force over area. So, pwede nating masabi na si Vn, yan, Vn is equals to, is equals to Vu, no, ng wide beam all over reduction factor BWD. Okay? Itong class ha. Um, Tingnan natin sa notes ko. Sorry. Saan na yan? 3,350. Saan na? Okay, tama naman. Okay, balik tayo. Pasensya na. Okay, so may formula po tayo for shear stress na Vu is equals to reduction factor multiplied by BWD. Okay? So, paano to? Vu, meron tayong 541.71. Reduction factor, laging hindi nagbabago. That is 0.75. Yung BW class, that is yung width nung ating ina-analyze. Ito yun, di ba? Yan yung shade ko. So that is 3,500 mm. Mm tayo ah. Yan. Tapos yung effective depth na nakuha natin ay 415. Yan. Saan yan? Yan. So Vn 541.71 all over 0.75 times 3,500 times 415. May mali tayo. Etong 541 class, naka-kilonewton pala to. Ang gusto ko to, naka-newton over mm squared kasi. Para, tawag doon? Para megapascal yung lumabas. So, lalagyan ko lang to ng times 10 raised to 3. Para maging newton, no? Newton. So, times 10 raised to 3 or pwede kong i-times ng 1,000 lang. So, ang sagot ay 0.49 or 0.5 megapascal. Okay ba? Nakuha ba yon? Madali lang naman, no? Okay. 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 So, kaso class, nag-assume na agad tayo na, ano nga tawag dito? Ay, hindi. Goods na pala to. Based on load pala to. Okay. So, ito na po yung final answer. 0.5 megapascal for shear stress. One way. 541.71 kilonewton for shear force ng one way. So,
Proceed tayo for two-way. Tanda sa kabila na lang. Name. Excuse me po. Anong letter na tayo? Letter D. For two-way. Okay, may kulang pala ako sa nauna, no, for one-way. Sabi kasi sa tanong na nasulat ko dito, check daw natin class kung safe ba yung ating footing. So paano natin chine-check yon? 'Di ba meron tayong na-solve na shear force na 541.71? This is the actual shear force based on the load. Actual po yan. Ngayon, i-compare natin yan class sa VU capacity. Yun nung mismong footing na meron tayo. So may formula lang naman to. Ang formula nito ay uh, reduction factor 0.17 square root of lambda square root of FC prime BWD. Yan lang naman yung formula niyan. So, reduction factor, again, shear to sa footing, laging 0.75. Multiply by 0.17. Lambda, 1 lang yan. Square root of FC prime na 21. BWD, that is 3,500. Yung depth ay 415. VU cup. So that is 0.75 multiplied by 0.17. 1 square root ng 21. 3,500. 415. So that is 848.66. Okay? So meron na tayong capacity kanina, capacity ngayon, then meron tayong actual kanina based on load. So, ang capacity pala ng footing natin ay 848. Kaso, yung nagamit lang natin na shear sa actual kanina, dahil sa load na given, ay 541. So, therefore, yung capacity mo, VU capacity, ay lubhang mas malaki sa actual. So kapag ganito, ano nga ulit to class? Kapag ganito yung ating conclusion, safe ba to o hindi? Kapag ang capacity mas malaki sa actual, safe or hindi? Sige, magtatawag tayo. Si Jericho Destura. Ayan, nandito ka ba? Are you here? Jericho? Pwede pong paulit ng question. Okay. Sige. So sa ganitong conclusion na ang capacity natin for shear ay mas malaki sa actual, safe ba siya or hindi? Ah, I guess po hindi. Okay, you guess hindi. Okay, another one. Hindi ko sinasabing mali or tama ah. Um, si Aaron Ponce. Aaron,
Sir? Ayan. Andito ka? Yes, sir. Ayan. Ay, hindi po ba ako Safe rinig? ba, safe Hello, ba sir. to or hindi? Safe po para sa akin. Okay. Why? Bakit naging safe? Aaron? Nawala yata. Sir, kasi, Ayan. sir, rinig po ba ako? Yes, yes, yes. Ano po, sir? Kasi mas mataas po yung, ay, ako, parang mas mataas na po yung kaya niyang ano, na load po compared dun sa actual. Yun po ba yung tanong, sir? Okay. So, tama yan. Thank you, no? So, safe po ito. Therefore, the footing is safe for wide beam shear. Dahil yung capacity, when we say capacity ulit class, makinig ah, when we say capacity, yun yung kaya niyang dalhin. Yun yung kaya niyang pigilan. Ay mas malaki sa VU actual. When we say actual, yun yung meron ka ngayon. Yun yung problema niya ngayon. So kung mas malaki yung kaya mong dalhin na problema kaysa sa problema na meron ka ngayon, syempre, we can say that yung yung footing mo ay safe kasi mas malaki nga yung kaya mong dalhin. Nagets ba yun? Okay. So I hope that's clear ha. Okay, for two-way tayo class. Again, kapag nag two-way share tayo, magkaiba po yung letter D nito sa letter D nung one-way. So letter D nito ay, tingnan muna natin dito. For two-way, pwede nating sabihin na ang letter D ay equal sa H minus CC minus the bar, no? The rebar, the diameter of the bar. Okay? So, ano ba yung thickness ng ating footing? 500, di ba? 500. Minus concrete cover na 75. Minus the diameter of the bar na ginamit, 20 mm. Yan to. 95, 500, 405. Okay? So meron na akong effective depth for two-way. Okay? Okay. So, ang gagawin ko, magke-create ako ng box, no? From this type of column. Sabi, yung layo daw nun ay d over 2 at d over 2. So, itong distance na to, d over 2 to. Itong distance na to, d over 2. Ito rin, d over 2. At ito ay d over 2. So, simulan natin. Ano ba yung d over 2 class? 405 divided by 2. That is 202.5. So, idagdag lang natin yon. So, sa right side, dagdagan daw natin yung 0.3 ng 202.5. Okay? So, that is 0.5025. Ay, wait lang. Mali. Ba't 0.3? 0.15 pala kasi right side lang muna yung analyze natin. 0.3525. Lang nga. So, 0.3525. Yan. Itong right side. Siyempre, pati yung left side, 0.3525.
Okay? So sa pababa naman, ilan yung pababa? That is 0.25. Kalahati lang ng 0.5. Plus 0. Ano nga ulit yun? Hindi over 2. 405 divided by 2. 202.5. So 0.2025 plus 0.25 kabilaan. 0.4525. Okay, kabilaan po yan. Pero kung ganito kayo mag-a-analyze, nakakalito to, no? Nakakalito yan. So anong madali? Anong gagawin natin para mas mapadali yung buhay natin? Di ba alam natin na ito ay 0.3 at ito ay 0.5. Mag-a-add ka lang ng effective depth, yun na po yung distance niya. Yun na po yung length niya. So for example, si 0.3, yung nasa taas muna. 0.3 plus 0.405, yun na yung length niya sa taas tsaka sa baba. So maglalagay ako dito ng yan, pag ganyan. 0.705. Tama? Tapos, i-connect ko na lang to ha. Yan. 0.5, dadagdagan ko lang ng effective depth na 0.405. Ang sagot ay 0.905. Okay? Okay, ganun lang po yun para mas madali. Yung mismong dimension ng column, dagdagan mo lang ng effective depth mo. Okay? So meron na tayong box na nabuo sa ating footing. So paano na natin gagawin to? Okay? So pwede na nating mahanap si VU class, yung shear for punching. Yan. 'Di ba meron tayong formula dito na QU times A? 'Di ba? QU times A lang naman yung shear eh. So QU times A. Ayan. Kaso, hindi yan basta-basta QU times A lang. Kasi kung kanina, QU 130.61 times um yung buong part nung tawag dito, buong part nung right side, no? Yung shinayda natin. Dito sa punching hindi po. Bakit? Kasi meron tayong gantong senaryo. 'Di ba sabi ko sa punching nabubutas yung sa part ng column? So therefore, dapat yung pressure mo o yung shear mo na mag-occur lang sa'yo is lahat ng ito, yan, lahat ng yan, pwera sa gitna kasi nabutas nga siya. So madali lang yan class kapag nilagay na natin sa formula. Di ba meron ditong sinabi, VUP is equals to QU times area out. So paano natin masosolve yun? Si QU given tayo, na-solve natin kanina, 130.61. 130.61. Tapos si area out, that is the overall area, gagawin natin, overall area 3.5 squared. Ima-minus natin yung area na nasa gitna. Okay? Yung area na nasa gitna, yung nabuo natin na square. So that is 0.705 times 0.905. Ganun lang yun. Okay, so yung malaking square minus maliit na square. Parang ganun lang yung nangyari. So, meron na tayong VUP for actual. That is 130.61 times 3.5 squared. 0.705 times 0.905. Ang sagot ay, tama ba ito? 130.61. Naka-multiply pala, sorry.
minus, yan, area sa gitna. So, 1516.64. So, ang shear ko pala sa actual for punching ay 1516.64. Okay? So, katulad kanina class, kailangan din nating malaman kung safe ba tong footing natin for punching shear. So, paano natin sinosolve yun? Siyempre, nagkakaroon din tayo dito ng capacity. So, kung kanina class, 0.17 yung ating number, sa capacity for punching ay reduction factor multiplied by 1/3 lambda square root of FC prime BOD. Okay? Anong pinagkaiba ng BO sa BW? Yung BW class, that is the width. Width yun. Yung BO, that is the perimeter. Perimeter ng box. Okay? So, solve na natin, class. Again, reduction factor for shear, hindi nagbabago. 0.75, 1/3 times 1, square root of 21. Yung BO, di ba, 0.905 tsaka 0.705. I-add lang natin yan kasi perimeter nga, sabi ko. Plus 0.905. Then, times 2 kasi dalawang beses siyang meron dito. So, times 2 times depth, 405. So, ang value po ng ating capacity ay 0.75, 1/3, square root ng 21, 0.705 plus 0.905 times 2, 405. Yan. So, ating final answer for capacity class ay 1494.03. So, in this case, class, ang makikita natin, si capacity pala, kapag kinompare mo sa actual, ay mas maliit na kesa sa actual. No? So, in this case, kung mas maliit na yung kaya niya nalalin kesa dun sa nag-occur, footing is not safe na. For one-way shear. Okay? Nagets ba yon? Goods tayo? Nagets? Okay. Okay. So, anong next nito? 'Di ba sa last time, itong sinolve natin for one-way, na-solve po natin si shear stress for one-way. Si shear stress naman for punching, dito sa scenario na to, kung saan hindi safe nga yung ating footing, ang ginagawa po natin, lagay muna natin letter E. Shear stress for punching. So, shear stress for punching is equals to VU P all over reduction factor BOD. Okay? So, VNP, yan yung hinahanap natin na shear stress due to punching. VUP, that is, ngayon mamimili tayo. It's either 1516 or yung 1494. Kapag ginamit natin yung 1516, mali na po tayo kasi mag-fail na po yung ating structure. Kasi sabi ko nga, hindi nga safe yan, yung 1516. So, ang gagamitin natin, si capacity lang. Ito na yung maximum natin eh.
So therefore, yan ang ilalagay natin. So 1494.03 times 10 raised to 3 kasi naka-Newton to. 0.75 times BOD. So ano ba yung BOD? Again, that is the perimeter class, di ba? So perimeter lang natin. Ano ba yung perimeter niyan? 0.705 plus 0.905 multiplied by 2. Then depth na 405. Pwede na nating mahanap si shear stress due to punching. So 1494 times 10 raised to 3, 0.75, 0.705 plus 0.905. 2 times 405. 1527.49. Okay? Any questions po? Class, any questions? Kung may hindi kayo naintindihan, magtanong na po ngayon pa lang dahil alam ko na pagdating ng exam, sa quiz kaya pa eh. Kasi ang mai-quiz lang natin for second quiz ay yung column tsaka foundation. Yung sa quiz number 2. Pagdating po ng exam, lahat po kasi to itatackle na. So cover to cover exam po tayo. So sana ngayon pa lang kung may hindi po kayo naiintindihan, paki-ask na po ngayon. Okay? Goods na tayo dito ha. Magpo-proceed ako. Okay, goods. Okay. Another example tayo, class. Excuse me. Okay. Example number 2. Last naman natin. Drawing ko na lang ha. This is 2 meters, 2 meters, then 0.4, 0.4. Ang depth natin dito 0.4. FC prime 28. FY ay 415. Ang P ko ay 1,800. Ang allowable ko for one way ay 1.76. For two-way, 0.88. Okay? Ang class ha? Okay, game. So, unang tanong dito, hanapin daw natin si shear stress due to punching.
So, paano natin hahanapin yon? Again, start tayo kay VUP. Kasi, actually, si QU nga muna eh. Sige, QU para isa-isa na lang. Si QU ay force applied 1/8 multiplied by the overall area na 2 squared. Ano value nito? 1/8 over 4, 450 kilopascal. Tapos, pwede na tayo mag-proceed kay VUP. Si VUP, that is QU times area. So, 450 multiplied by the area na wait lang. Yung area out, yung area ng mas malaki, that is 2 squared, di ba? Due to punching to. 2 squared minus area nung nasa loob. So, hindi pa pala tayo nakakabuo ng square sa loob, no? So, ang ginagawa lang natin dyan again ay 0.4 yung dimension ng column, dinadagdagan natin nung effective depth. That is 0.8. So, 0.8 daw to, 0.8 din to, syempre 0.8 din to. Okay? This is 0.8. So therefore, pwede nating sabihin na ito ay 2 squared minus 0.8 squared. Okay? So ang value na lalabas po dito ay 450 times 2 squared minus 0.8 squared. 1512. 1512 kilonewton. Okay? So dito class, sa tanong, kapag wala akong sinabi na what is the shear stress that the footing is safe, wag nyo nang computein si capacity. No? Halimbawa, nilagay ko, what is the VNP? Ayan, ano daw yung VNP? Where the footing is safe. Kapag hindi ko nilagay yan, yung kataga na yan, na kailangan safe siya, hindi nyo na kailangan computein si capacity. Ibig sabihin ng tanong ko, i-computein nyo si shear stress based on the actual loading. Okay? So in this case, wala naman akong sinabi na dapat safe siya. Computein lang natin si shear stress ng as is. So VNP is equals to VU 1512 times 10 raised to 3 all over reduction factor 0.75. Then BOD. Ano ba yung BO? Di ba? That is the perimeter. So 800 times 4. Okay? Kasi 800 to eh. 0.8 eh. Tapos 4 na beses ka. Then D is 400. Pwede na nating makuha si shear stress due to punching. Actual. 1512 times 10 raised to 3 all over 0.75 times 800 times 4 times 400. Yan. So 1575. Megapascal. Okay? Goods to? Naintindihan? 1.575. Okay. For two-way, halos madali na lang din yan, no? So proceed na lang tayo sa susunod na question. Letter B. Ang tanong ko sa B, what is the load P? Okay? So ano daw yung value ng load P na pwede mong i-load, no? Hindi. Ano daw yung value ng force P
kung saan magbe-base ka on the maximum allowable. Okay? So, ibig sabihin lang nito, class, hanapin daw natin si force P gamit yung mga allowable stresses na to. Okay? Yun lang yun. So, hanapin daw natin si force P gamit yung mga allowable stresses na to. So, unahin natin si one-way shear. Di ba meron tayong formula na VU is equals to, one-way to one-way. Reduction factor 0.33 lambda square root of 20, FC prime BOD ay VUP pala to, sorry. Tama ba? 0.33 yung sa BOD. Ay, 1/3 tama. 1/3 na nga lang para hindi ako nalilito. 1/3. Yan. Okay? So meron na tayong formula na nabuo. Ito yung kanina, yung capacity for punching. Ngayon, yung binigay sa atin is stresses lang. So paano natin solve to? Alin dyan yung stress? Di ba alam natin, class, again, na ang force or shear is equals to stress times the area? Tama ba? Lagi dito lang umiikot yan, yung force over area. So kung makikita natin, class, yung area dito sa equation na to or sa formula na to ay yung BOD. So therefore, yung natira, class, yun yung stress natin. Ano ka? Okay? So baka may magtanong, sir, bakit hindi niyo sinama yung reduction factor sa stress? Kasi reduction factor, ano lang naman yan eh, 'di ba? Binabawasan lang naman natin yung allowable, ay binabawasan lang natin yung maximum para hindi tayo sumagad. So ito, magiging ultimate lang naman pag nilagyan natin ng reduction factor. So hindi natin sasama yan. Yung pinaka-stress dito sa formula ay yung itong 1/3 lambda square root of FC prime. Okay? Okay. So again, reduction factor for this is 0.75. Then given tayo ng allowable stresses for one way. Ay, two-way pala to, sorry. Again, punching na pala to. Pasensya na. Given tayo ng stress for two-way na 0.88. Therefore, yung stress dito na in-square ko, yan na yung 0.88. Okay? Times natin ng BOD. Ano ba yung BO? Di ba 800 times 4 lang yan, perimeter? 800 times 4 times 400 na effective depth. So, VUP capacity. Anong value na ito? 0.75, 0.88, 4 times 400. That is 1,000. Tama ba? $1.76. Lang Nagyata ako ng sulat. One way. Ng class Okay. Given dito. Okay. Nagkabaligtad. Sige, okay na yan. Ganito.
Sige, baliktarin na natin. Para parehas na yung sagot. Okay, may konting correction lang, class. For one way, ang value po ng ating allowable stress ay 0.88. For two-way, yun na yung 1.76. Kabaliktad lang naman. Okay? So therefore, yung 0.88 dito, palitan ko lang 1.76 siya. Okay, so palitan lang natin si 0.88 ng 1.76. 2,112. Okay, so 2,112. Tama ba? Times 800 pa pala. Ulitin ko 0.75 times 1.76 times 800 times 4 times 400. Ang answer ay 1689.6. 1689.6 kilonewton. So nahanap pa lang natin si shear force capacity. Ang kailangan nating hanapin si force P. So by the formula, magbabacktrack tayo kung saan pwede nating masolve si P. Di ba ang value ni VU ay equal sa QU times area? At alam din natin na si VU ay equal sa P over area times area. Tama? Di ba QU, that is force P over the area. So by this formula, pwede nating masolve yung pinapasolve na. Okay? So sulat lang natin. So VU is equals to P over the area multiplied by the area. So magkaibang area yan, kaya hindi yan magka-cancel out So VU 1689.6 is equals to P over area. Ano ba yung area dito na kailangan natin for QU? Di ba yun yung buo? So 2 squared to. Tapos multiply lang natin, class. Since for punching to, ito ay for punching. Ang area dito ay yung malaking square minus yung maliit na square. Tama? So therefore, pwede nating mahanap si force P na. 1689.6 is equals to force P over 4 times 4 minus 0.8 squared. Okay? So ang value daw ng force P na pwede doon ay 2011.42 kilonewton. Okay? Any questions? Good pa? Okay. So last naman na to. Pwede na tayong magpahinga na, no? So kung kanina two-way, game naman tayo kay one-way. Gawin naman natin si one-way. So ano bang formula ng capacity nito, di ba? VU capacity is equals to reduction factor again multiplied by 0.17 multiplied by lambda square root of FC prime BWD. Okay? So, again, 0.75. Tapos yung stress dito, ito lang namang nasa gitna, di ba? Yan. Kaya isa-substitute lang natin dito yung allowable mismo na 0.88. Okay? So si BW naman, dito class, ano bang value ni BW? Di ba BW, ito yon, yung buong right side, yung lapad. So, that is 2,000. 1
multiplied by D, ano yung given na D? 400. Baka nagtataka yung iba dito sa inyo, class. Bakit kanina, sir, magkaiba yung effective depth nung for punching at for one-way? Yes po, magkaiba po talaga. Pero in this case, sinabi kasi sa formula na gamitin natin si effective depth na 0.4. So all throughout our solution, gamitin na natin yung binigay sa given. Pero kapag wala pong binigay na effective depth, kayo po magsosolve nun. Okay, magkaiba po yung value nun sa one-way at two-way. So VUP capacity, so 0.75 multiplied by 0.17. Ay, hindi na pala. 0.88 na pala. Times 2,000 times 400. Or 528 kilonewton. Okay? So, by this formula ulit, yung sa kanina, VU is equals to P over A times area. Diba? Pwede natin sabihin, class, this is 528 is equals to P, yung hinahanap. Yung 2 squared, kasi yan ay for QU. Then, multiply natin tong, ano ba yung area dito for one way? Ano ba? Di ba ang area dito for one way, that is BWD? Saan na yan? Yung BWD. For one way. Ito. Ano yan? Ayan. Diba ito yun? BWD. Okay, so BWD, para mas madali, lagay ko na lang dito. Ang area for one way, BWD. Ang area for two way, BOD. Okay? Not unless yung hinahanap mo ay QU. Yung QU kasi P over A, pero yung A doon ay yung total area ng buong footing. Pero kapag yung sa other formula na, ayan, BWD and BOD lang. So BWD, ano ba tong BW? Lang. So BW, kung makikita natin dito sa drawing, ito lang naman yun, no? Yung width. So that is 2,000. Okay? So 2,000 times D na 400. Therefore, pwede na nating makuha si P. So value ni P ay 528 is equals to force P over 2 squared. 2,000 times 400. Ay, wait lang. Times 10 raised to 3 pala natin to, sorry. Kasi naka-Newton dapat. Okay, times 10 raised to 3 to ah. Actually, pati ito eh, dapat eh. So, 2 point, mali ko. Okay. Mali. Ito ay naka-kilonewton. Ito ay naka-meters. Okay, so dapat yung area ko for BWD naka-meters din. So 0.4 yung effective depth. Tapos yung BW ko ay 2 na. Kasi gusto ko in meters to. Para formal siya, no? Cancel out lang. Okay? So this is 5 to 8 P over 4 times 0.4 times 2. That is 2,640. Okay? Any questions, class?
regarding our last topic. Any questions? Wala na? Are we all good? Goods. Okay. Goods na ha? Okay. So, paki-open po ng cam para makapagpa-picture na tayo. Yan. Thank you so much. Sir, bali next week po wala pong class, tama po. Hindi. Next week, December 20, Jude. Magbibigay na lang ako ng seat work. Sa Okay po. 27, wala na yata. Kasi ano 'to Christmas break yata. Okay po, sir. So Correction next lang din po, third week po pala yung finals, sir. 12 to 17 po. 12 to 17. Okay. Yan. Sige, sige. Ano na lang. Um, Sige, para hindi na natin dagdagan yung topic. Last topic pa rin to. Last topic na rin na to. So sa 3, eto isa-isahin natin Ngayon, December 13. Next week 20, wala po ako. Magpa-panel po ako sa research. Sa 27, possible, wala na pong pasok nito. Ang balik po natin ay possible din January 3, next year na. Sa January 3 class, practice tayo ng um, anong gusto nyo? Mag-practice muna before mag-quiz o quiz muna before practice? So, sa 3 or 10, may quiz po tayo nito. Okay? Sige, sa 3, practice muna kasi hilaw tayo nito galing tayong bakasyon Sa 3, practice tayo ng mga problem sets, no? So, kung may tanong kayo from the very first topic na gusto nyong malinawan kayo, pwede nyong itanong sa akin, i-consult on that day, January 3. Pagdating ng January 10, second quiz po natin yon. Okay? Ano yung topic ng second quiz? Second quiz po ay foundation at columns lang. Okay? Then, sa January 17, final exam, cover to cover po tayo. Ngayon class, para hindi naman masama yung loob nyo sa akin, no? Pagdating po ng quiz, tawag dito, pagdating ng quiz for January 10, makinig January 10, face-to-face tayo nito pati nung January 17. Pero, sa January 10 class, hindi na po tayo, hindi na tayo, tawag din, Google Form. So, papel na po tayo. But, open notes tayo ng quiz nito. Goods ba yun? So, open notes tayo quiz for January 10. Okay? Pero pagdating ng January 17, which is yung final exam, syempre, hindi na tayo open notes nun, no? So, cover to cover, papel, but like I said, given na yung mga naka-multiple choice naman na tayo. Okay? Naintindihan ba yung timeline ng ating subject? Goods? Okay. So again, next week po, wala po ako nito. Magbibigay po ako ng activity. Sige, tawagin na nating activity. So, pandagdag grade lang, no? Okay? Any questions? Wala na? Goods na tayo? Wala na yan. Okay, goods na. Okay, so paki-open po ng cam ng iba, magpi-picture na po tayo. Actually, class, meron sa inyo. Actually, marami na nga Marami na sa inyo. Hindi na kailangan mag-final exam, no? Sa totoo lang.
Or as of now, pasado na. So, meron na sa inyong mga ganon. Yan. Okay. First slide, 1, 2, 3. Yun. Wait lang ah. VS 5-4. Another one, second slide, 1, 2, 3. Yan. So kung wala na pong tanong class, Merry Christmas sa inyo. See you next year. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po, sir. Merry Christmas po. Thank you po, sir. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you.